Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Tayo po ngayon ay nasa Sabado sa ikalimang linggo sa panahon ng Kwaresma. Araw po ngayon ni Santo Padre Pio, araw ng pagpapagaling. Sa banal na misang ito, patuloy tayong lumapit sa ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, isang alagad ng krus, isang tagapagdala ng kagalingan, at isang tunay na saksi ng awa ng Diyos upang patuloy tayong makasunod kahit sa paghihirap, kahit sa pagsasakripisyo, kahit sa pagtitiis sa daan ng krus ng ating Panginoon. Kaya taminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, bagamat lagi mong ginaganap ang pagliligtas sa lahat, subalit ngayon higit mo itong kinukusang aming ikagalak. Tunghayan mo kaming iyong mga hinirang, upang ang iyong pagtulong at paglingap na maaasahan ay siyang magpatatag sa mga kaanib ng iyong sambayanan at sa mga magiging kaanib pa pagsapit ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang pinasasabi ng Panginoon. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatipunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko na lamang. Isa lamang ang magiging hari nila. Hindi na sila mahahati. Sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan, ni gagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay o anumang labag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko sila. Sila ang magiging bayan ko. At ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Sila'y doon na maninirahan sa lupaing tinirhan ng kanilang mga ninuno. Sa lupaing ibinigay ko kay Jacob. Sila at ang kanilang mga anak at magiging anak ng mga anak ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod, ang magiging pinuno nila magpakailanman.
Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan at pamamalagi magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. Ako'y mananatiling kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila. Sila ay magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel upang maging akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Ipinangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway, na lubhang makapangyarihan at malakas, aakyat silang nagsisigawan sa tuwa, patungo sa bundok ng Siyon, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa, papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Ang lahat po ay magsitayo. Sinabi ng kong mahal, kasamaan ay layuan, kasalan ay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudiyong dumalo kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila ay pumunta sa mga Pariseo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin? Wika nila. Gumagawa ng maraming kababalaghan ng taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caifas, ang pinakapunong saserdote noon, ay nagsabi ng ganito, "Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa?" Sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa, at hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paanong ipapapatay si Jesus, kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahang kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Pasko. Maraming tagalalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila,
Ano sa akala ninyo? Paririto kaya sa pista o hindi? Ipinagutos ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo na ituro ng sino mang nakakaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y maipadakip nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa inyo pong mga naririto, mga pilgrims, mga nagbibisita iglesia, mga nananalangin, humihiling ng kagalingan sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, muli po ay magandang umaga sa inyong lahat. The Christian's motto is the cross. You will recognize God's love by this sign, by the sufferings He sends you. Sabi ni Santo Padre Pio, the Christian's motto is the cross. Maaaring para sa atin, ang tingin natin sa krus ay paghihirap. Ang tingin natin sa krus ay problema. Ang tingin natin sa krus ay pasakit. Kaya nga, ang sabi natin ay, krus ka ng buhay ko. Naghihirap ako dahil sa iyo. O itong sakit na ito, itong problemang ito yung aking mga pinapasang krus. We perceive of the cross as something negative. Pero sa araw na ito, ipinapaalala sa atin ng ating patrong Santo Padre Pio that the Christian's motto is the cross. Na sa pamamagitan ng krus, mararanasan natin ang pagmamahal ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo, sa atin pong pagsasama-sama sa banal na misang ito sa umaga na ito, tayo humihiling ng kagalingan sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Kaya nga, inaanyayahan ko kayong pagnilayan ng ilang mga puntos na ito, kaugnay ng atin pong mga napakinggang mga pagbasa. Una, ang paglapit sa Diyos sa panahon ng katiyakan ng paghihirap. Ang ebanghelyo po sa araw na ito, ayon kay San Juan, kung saan si Jesus ay naging tampok, no? Balak ng ipahuli si Jesus. Balak nang ipapatay si Jesus ng mga pinuno ng relihiyon. Kaya nga yung mga punong saserdote, ang sabi ay, ituro nyo sa amin. Kung sinong nakakaalam kung nasaan si Jesus, ituro nyo sa amin para siya'y aming mahuli. Matapos niyang buhayin si Lazaro, marami ang naniwala. Ngunit ang iba'y nagsumbong sa mga pariseyo. At sa halip na magalak dahil mayroong himala, mayroong muling pagkabuhay, sila'y natakot dahil sa pagkawala ng kanilang kapangyarihan at impluensya. Pinlano na nilang patayin si Jesus. Sad, but true. Kahit si Jesus ay tumutulong sa ibang tao, kahit si Jesus ay nagpapagaling, naroroon ang panguusig. Ito po isang paalala sa atin na ang kabutihan ay hindi palagi ang tinatanggap ng mundo. Kahit paulit-ulit kang gumagawa ng mga pagbabago, kahit paulit-ulit kang gumagawa ng mga hakbang na alam mong matuwid, may mga pagkakataon na wari bagang binabaluktot ito ng iba. Si Jesus ay nagdala ng buhay. Si Jesus ay nagbigay ng pag-asa para sa mga tao, pero inusig, pero ipinadadakip. Ganito rin ang naging buhay ng ating patrong Santo Padre Pio. Pinanghinalaan, pinahirapan, isinailalim sa masusing pagsusuri, ngunit kahit ganoon ang kanyang mga naranasan, nanatiling tapat sa Diyos. Mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito ng ating paghiling ng kagalingan, ipinapaalala sa atin na manatili tayong matatag sa gitna ng mga pagsubok. Parte ng buhay ang problema, parte ng buhay ang mga krus, but we remain steadfast, we remain calm, we remain connected with God despite the many sufferings in our lives. Dahil muli, pinapaalala sa ating lumapit sa Diyos sa panahon ng pangangailangan, sa panahon ng paghihirap, at tiyak
may karamay tayo. Ikalawa, kagalingan sa kabila ng paghihirap. Si Santo Padre Pio ay naging kasangkapan ng Diyos sa pagkakaloob ng kagalingan para sa tao. Kaya nga siya'y kilala, no? Bilang tagapagpagaling, hindi lamang ng pisikal na karamdaman, kundi ng mga espiritual na mga pasakit sa buhay. Pila ang nangungumpisal kay Santo Padre Pio. Yung kanyang mga sugat, yung tinatawag po nating stigmata, yung sugat ng ating Panginoong Yesus ay hindi lamang tanda ng kanyang pakikiisa kay Kristo, kundi ito'y naging daan upang maiparamdam sa mga tao ang kapangyarihan ng krus. Ang sakit ng paghihirap, ang sakit, pero may tagumpay. Mga minamahal kong kapatid, ang tunay na kagalingan ay hindi lamang yung pagkawala ng iyong sakit, na ikaw ay magaling na, ikaw ay nakakalakad ng muli, ikaw ay nakakapamasyal ng muli. Hindi lamang po ito ang tunay na kagalingan, kundi yung paghihilom ng ating mga puso. More than physical ailments, more than physical sickness, what is worse is spiritual blindness, yung pagkabulag mula sa mga grasya at biyaya ng Diyos. Naway sa pamamagitan ng ating patuloy na pagdulog dito, sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, makamtan natin ang kagalingan ng ating mga puso. Makamtan natin ang pagpapatawad na hinahangad natin sa ating buhay, at makamtan natin ang pagbabalik loob na tinatawag sa atin ng ating Panginoon, lalo tigit ngayong panahon ng Kwaresma. Mga minamahal ko, mayroong kagalingan. The cross is the Christian's identity. The cross is our motto. Kahuli-hulihan, 3 punto, sabi ni Jesus, bubuuin ko kayo bilang aking bayan. Sa unang pagbasang napakinggan po natin kanina, mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, ipinangako ng Diyos na muli niyang titipunin ang kanyang bayan. Wawasakin niya yung mga pagkakahiwa-hiwalay at sila'y magiging isang bayan at siya'y magiging kanilang Diyos. Ito rin yung mensahe sa atin ng kagalingan. Pagbubuo, pagpapagaling, pagkakaisa. This is what we desire. This is what we want. We want oneness. We want healing. We want unity. Na sa bawat sugat na gumagaling, sa bawat puso na bumabalik sa Diyos, nagkakatotoo ang pangakong ito. Patuloy tayo nawang makiugnay sa poong may kapal. At tayo, sa pamamagitan ng panalangin at sakramento, ay inaanyayahang tanggapin ang kagalingan mula sa Diyos. Panawagan para sa lahat. Sa ating lahat na tumanggap ng kagalingan, sa ating lahat na tumanggap ng kapayapaan ng puso, maging kasangkapan nawa tayo ng awa. Sa paggunita natin sa araw na ito, sa ating patrong Santo Padre Pio, tayo rin ay inaanyayahan na maging daluyan ng kagalingan at awa, na kung paano ang ating patrong Santo Padre Pio naging daluyan ng kagalingan at awa ng Diyos, ang kanyang buhay ay patunay na kahit sa gitna ng kahinaan, ang Diyos ay makapangyarihan. Ang kanyang panalangin, manalangin, magtiwala, at huwag mag-alala. Pray, hope, and don't worry, ay patuloy na paanyaya sa atin magpasa hanggang ngayon. Sa ating lahat na humihiling ng kagalingan, sa ating lahat na humihiling ng kapayapaan ng puso. Continue to pray, continue to hope, and never worry. Sa araw na ito, tanungin po natin ang ating mga sarili, kanino ako kailangang magpatawad upang tuluyang gumaling? Tapos na po ang panahon ng Kwaresma. Nakapagpatawad ba tayo? Humingi ba tayo ng tawad sa Diyos? Anong sugat ng aking puso ang inaalay ko kay Kristo ngayon? Paano ako magiging daluyan ng awa at kagalingan sa ibang tao? Sa pagpasok natin sa mga mahal na araw, simula bukas sa Linggo ng Palaspas, nawa makamtan natin ang kapayapaan ng ating mga puso at makamtan natin ang kagalingan na ating hinahangad. Mga kapatid kay Kristo, habang tayo lumalapit kay Jesus, sa misa ng pagpapagaling na ito, ilapit natin sa Kanya ang ating mga sugat. Ang pisikal na sugat, emosyonal na sugat,
ang espiritual na sugat na sa pamamagitan ng halimbawa ni Santo Padre Pio, muli nating alalahanin na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako na tayo pagagalingin, na tayo titipunin, na tayo iingatan bilang kanyang bayan. Muli, sabi ni Santo Padre Pio, the Christian's motto is the cross. Parte ng buhay ang paghihirap, parte ng buhay ang mga problema, parte ng buhay ang mga pagpapakasakit. Again, the Christian's motto is the cross. You will recognize God's love by this sign, by the sufferings He sends you. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Aming alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Naming Diyos, ninyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ay iyong dinudulutan ng walang hanggang buhay sa pagpapahayag namin ng pagsampalataya sa iyong ngalan, sa pagdiriwang ng muling pagsilang noong kami binyagan. Tanggapin mo ang aming mga alay at panalangin upang ang mga umaasang maging kaanib ng sambayanan ay huwag masiphayo sa kanilang inaasam, at ang mga umaasang patawarin sa kasalanan ay tumanggap ng kanilang nilunggating makamtan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay. Sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus, ipinasyang patawarin ng mga tao. Sa krus, nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa langit. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay.
pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo, at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisan-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararakal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaririran mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sinuwi mo aking sugat ng puso ng aking mahango. Kapwa ko'y kasing bigo, habis at pait, iyong matamisin at hagkat ang sakit ng magningasang riknik. O Jesus, inumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko'y kasing bigo, aking sugatan
Jesus, inumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko'y kasing bigo. Ang isasagwa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Apat na pangaraw sa ilang gutom uhaw iyong naranasan sa dinanas mong kahirapan. Oo, nais kitang damayan. Apat na pong araw sa ilang sinubok, inakit ng tampalasan sa tukso mong nalampasan. Oo, nais kitang tularan. Panginoon, iyong pahintulutan, makasalo sa iyong kahirapan. Masama ay mapaglabanan sa ayunot pagdarasal. Ngayon na sa apat na pung araw. Panginoon, iyong puhugasan lahat ng aming kasalanan. Sa amin ay likhain bagong puso at damdamin. Ngayon na sa apat na pung araw. Sa amin ay likhain bagong puso at damdamin. Ngayon nga sa apat na pung araw. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Maraming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa katawat dugo ng anak mo ay maging hindi nawa naiiba sa kanya sa pagtataglay ng buhay mong sa amin ay kanyang pamana. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po tayong manalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen.
Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulat, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, ngayon po ay taon ng Jubileo. Sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana bilang isang Jubilee Church, kayo po ay inaanyayahan namin magpatatak na inyong Pilgrim's Card na nakapaloob sa Pilgrim's Prayer Guidebook na available sa ating opisina. Nakapaloob din dito ang kahalagahan ng pagdiriwang ng taon ng Jubileo, ang paliwanag tungkol sa indulhensya plenarya at mga panalangin kay Padre Pio. Halina't ating suportahan ang gawaing ito bilang mga manlalakbay ng pag-asa ngayong taon ng Jubileo. Ikaapat, bukas ay simula na ng mga mahal na araw. May pagbabasbas na mga palaspas sa lahat ng misa. Ang hanay ng iba pang mga gawain ay matutunghayan ninyo sa mga tarpaulin sa paligid ng dambana at sa ating FB page. Ang lahat ay inaanyayahang makiisa. Ikalima, may pagpapakumpisal po tayo tuwing araw ng Sabado sa Chapel of Reconciliation mula 8:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali at mula 2:00 hanggang 5:00 ng hapon. Tayo pong lahat ay malugod na inaanyayahan. Ika-6, narito po sa atin ngayon ang mga taga-parokya at dambana ni San Vicente Ferrer sa Banay-Banay ng Lipa upang magbenta ng raffle tickets para sa pagpaparenovate ng kanilang simbahan. Sila po ay nasa bandang likuran ng simbahan. Atin po silang suportahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12:00 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Okay, mamaya na lang. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y naialay na, mayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ngunitahin ang buhay na banal ng sampari kay Kristo.
Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namala sa kanya ang sigmata. 50 taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay nila sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag mangamba ay lagi mong paalaala. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaaya-aya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng may sakit, ay nagutos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas sa tanggapin ng ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Sabay-sabay nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa panangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos samang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos sa walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay, pagkaloob mong lakas sa aming kahinaan, tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang babatid namin ang iyong kabutihan. At kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bago po natin isagawa ang pagbabasbas sa mga gamit sa pananalangin, nais ko pong bigyang diin ang isa sa mga announcement po natin kanina. Ang pagbabasbas po natin ng mga palaspas ay isasagawa bukas
Pero sisimulan po natin ito mamayang hapon sa misa po natin ng Panglinggo ng Palaspas. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Ang mga rosaryong aming daladala, imahe ng Panginoon, ng mahal na Birhen, ng mga santo, lalo tigit ni Santo Padre Pio, mga dasalan, langis, miracle rub, sealing bundles, mga bulaklak na rosas na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bago po natin igawad ang huling pagbebendisyon, muli po sa ngalan ng Ministry for the Youth ng ating pong parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta sa atin pong isinagawang cake raffle. Tulad po ng announcement po natin bago magumpisa ang pagdiriwang, ito po ay para sa paglikom ng pondo sa isasagawa po nating kauna-unahang Live Stations of the Cross dito po sa ating pambansang dambana sa darating pong Holy Wednesday sa ganap na ika-4 ng hapon. Para po sa nanalo ngayong misa sa ika-10 ng umaga, ang atin pong healing mass ay ang ticket number 1415, 1415, no? Ticket number 1415. Kung naririto pa po, may hawak ng ticket number na ito, magandang maitaas ang inyong kamay, malaman naming naririto pa kayo. Yan. Kung kayo po ay nasa labas, lapit lamang po kayo sa sacristy ng atin pong main church upang matanggap ang inyong premyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan at pagpapagaling mula kay Kristo. Salamat sa Diyos. Mari na pong ialay ang mga rosas. Maraming salamat sa bawat tulong mo. Dalangin din namin na maging tulad mo. Matutong
Kristo.